Hello, magandang gabi po sa lahat at happy Sunday to everyone. Have a beautiful Sunday. At ngayon naman po ang pag-usapan naman po sa natin ay ang katotohanan na masama na talaga ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa pagdating po sa human rights record. Bakit ko po nasabi ito? Ang tingin po sa atin ng Timor-Leste ay isang bansa na kumbaga ang mga leader natin, mga opisyal natin dito ay lagi lang nang aapi ng mga tao. Ito po ay nilahad sa isang desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals bilang katwiran sa pagbasura ng kagustuhan ng Pilipinas na ma-deport si Arnie Teves sa Pilipinas. Ang nakakahiya pa dito lalo, nagsalita pa si Remulla na pinapalabas niya na premature ang Timor-Leste at isang napakawalang kwentang bansa. Nakakahiya ka? Nakakahiya ka, Boyeng Remulla. Hindi ka malang nagrespeto sa soberenya ng ibang bansa. Ang feeling mo kasi, gusto mo diktahan mo ang Timor-Leste kung anong sasabihin nila, kung anong gagawin nila sa kanilang korte. Mamaya, babasahin ko kung anong dahilan kung bakit binasura ng Timor-Leste ang kanilang ang kaso nila na gusto nila pabalikin i-deport dito si Arnie Teves sa Pilipinas. Masama, nakakahiya po. Nakakahiya talaga. Tiningnan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang record ng human rights violation sa Pilipinas. At ang lahat na records na pinakita na lumabag ang Pilipinas ayon sa opinyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste ay mga nangyari sa panahon ni Bongbong Marcos. Yan po ang nakakalungkot. Damay tayo lahat. Kita mo mga human rights violation nila, yung pinakahuli dyan, yung pag-aresto na walang warrant of arrest. Yan pinakahuli. Kumbaga, talagang pinatutunayan ng Court of Appeals ng Timor-Leste na itong bansa talaga natin ay walang silbi sa paggalang, hindi gumagalang sa karapatang pantao ng kahit basta, lalo sa tingin na kriminal ay wala ng karapatan sa kanila. Ibero mo, mismo sariling batas na konstitusyon natin, ilalabagin mo, arestuhin mo kahit sinong tao. Wala man lang warrant of arrest ng ating bansa. Nakakahiya ka talaga. Ikaw, Bongbong Marcos, hindi lang si Duterte noong gumagawa, hindi lang si Noynoy Aquino. Actually, in fairness to Bongbong Marcos, history na ang nakikita sa atin. Mula pa no kahit sa panahon ni Marcos Sr. pa. Kumbaga masama ang record ng Pilipinas sa mata ng Timor-Leste. Ano ang dahilan? Julie, alam mo bang dahilan kung bakit ayaw nila padala si Arnie Teves sa Pilipinas? Nakakahiya. Ayaw ipadala ng Court of Appeals ng Timor-Leste si Arnie Teves sa Pilipinas para sana haharapin yung kanyang kaso sapagkat natakot po ang Timor-Leste dahil makamatorture daw si Arnie Teves. Biro mo? Natatakot sila baka matorture si Arnie Teves. Sino si Arnie Teves? Di ba masyadong maraming ebidensya natin na siya ang nagpapatay kay Roel Digamo at saka iba pa na mga tao doon sa loob ng compound ni Roel Digamo. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Ano ang ibinasihan ng Timor-Leste na Court of Appeals kung bakit binasura nila? Maraming pangyayari. Pag-aresto, pagpasok sa compound ng mga Teves na walang proper warrant of arrest. Pag-aresto na kahit sino na walang proper procedure. Basta dinadaan na lang kasi kung sila ang pinakamalakas, sagasaan na lang lahat. Wala nang kuha-kuha ng warrant of arrest na tama. Kaya ibig sabihin, sa ugali kasi ng ating opisyal dito na mga pulis na ginagawa sa ganon,
ang mga kaso na lehitimo ay nadadamay. Biro mo, ang Senate ng Court of Appeals ng Timor-Leste ay nakuha sa mga records na isinumite. At ang isa nun sa records na tiningnan nila, yung illegal arrest na ginawa nila sa secretary ni R.D. Teves. Napunta doon sa Timor-Leste. O pagtapos, nangyari ito, yung decision ng Court of Appeals ng Timor-Leste, nangyari 10 araw matapos ninyong i-abduct at itinapon sa dahag na wala malang warrant of arrest ang dating Pangulo ng Pilipinas. Yan po, nakita rin ng Timor-Leste yan. Hindi pwede yan sa Timor-Leste. Gumagalang po sila. Tapos, nilecturan pa kaya kung nagreklamo, minaliit ni Boying Rimulya ang sistema ng katarungan sa Timor-Leste, sinagot siya ni Suarez na opisyal ng Timor-Leste. Sagot niya, hindi po namin, kami sa political officers kami, political department kami, hindi namin pwedeng saklawan kung ano ang utos ng aming judiciary. Merong separation of powers na nagpoprotekta sa judiciary. Sa atin sa Pilipinas, sa judiciary nagpapagamit. Sa atin sa Pilipinas, ang mga pulis at saka kung sino man, hindi nila sinasaalang-alang na kailangan ng search warrant, kailangan ng warrant of arrest. Mataas ang pagtingin ng Timor-Leste sa freedom of expression. Kaya ang tingin sa atin ng Timor-Leste, puro bansa tayo na torturer. Akalain mo naman magsalita ka lang sa speech, express ka ng iyong paglaban, pag-dissent mo sa kung sinong presidente, ay kakasuhan ka na ng sedisyon. Anong klase? Ang ugali po sa Pilipinas ng lahat ng pulis, lahat ng abogado, hindi naman lahat, karamihan sa abogado, mga opisyal sa ating bayan, ay nagpapagamit kung ano ang gusto ng kanilang Pangulo. Puro tayo sip-sip. Akalain mo, yung nagsalita lang si Sara Duterte na kumuha na ako ng isang magpapatay kay BBM, kay Sara, kay Romualdez at kay Lisa Araneta Marcos kung patayin ako. May kondisyon yun. Hindi yan. Iba yung threat na definition ng batas. Ang tawag doon is conditional threat. Hindi yun threat with a condition. Nakita ng Timor-Leste yan. Mababaw ang pagtingin natin sa freedom of expression. O tapos narinig ko, lahat kung sino nag-express ng kaya kinakasuhan ninyo ng sedition. Ang sedition kasi ibig sabihin ay kung mag-aklas ang mga tao at manggulo, sedition yun. Hindi naman ibig sabihin rebellion, kundi mag-aklas lang at para mag-cause ng disorder sa society. Iyan po ang sedition. Pero hindi mo pwede kasuhan ng sedition ang isang tao na sumigaw kung walang nangyaring sedisyon. Ganun kababaw po ang ganun ka unprofessional ang ating mga judges, ang ating mga, lalo na si Jimmy Santiago, judge pa yan dati at naging NBI director. Kasama po, lalo na itong si Nick Torre, kaso ng sedition, nagsalita lang na nag-joke si P. Duterte, digong na lang 15 senador, patayin na lang para na makapasok din ang kandidato niya. Alata naman na joke yun. Kakasuhan mo na sedition. O, nabasura ng ibang mga kaso mo laban kay Sara. Nakakahiya kayo, sobrang kasipsipan yan yung mga ganong action. Kaya tuloy, ang tingin ng Timor-Leste sa atin,
puro tayo mga torturer. Yan ang sinight na number 1 na dahilan ng Timor-Leste na Court of Appeals kung bakit hindi sila pumayag na i-deport si Arnie Teves sa Pilipinas. Ngayon, si Arnie Teves po, ang istorya ni Arnie Teves, nagpadala ng request sa Interpol ang Pilipinas. Anong ginawa ng Timor-Leste? Ginawa nila, kinuha nila si Arnie Teves, pero hindi nila ibinigay sa mga NBI na pumunta roon. Mali po yun kung kukunin nyo doon. Bagkus, ang ginawa ng Timor-Leste ay kinasuhan muna nila sa kanilang korte si Arnie Teves. Pinadaan nila sa korte. Tayo naman Pilipinas, ICC na court na warrant, pinadaan nyo kuno sa Interpol, pero diretso kagad tapon. Ibig sabihin, sino ba ang barbarian? Tayong Pilipinas o yung Timor-Leste? Ang Timor-Leste, pinadaan nila sa kanilang korte. Tayo, direkta, tinapon. Kasi may kaso sa ating korte, si Teves. Hindi pumayag ang Timor-Leste na ipadala sa mga NBI na agency Teves. Hanggang ano nila sila, sinabihan sila respectfully, we will help you. The Department of Justice of Timor-Leste will file a case before our court in order to request our court to allow the deportation of Arnie Teves to the Philippines. Ganon sila kadesente tumingin sa proseso at talagang nirerespeto ng political officials sa Timor-Leste ang kanilang judiciary officials na walang sinumang mga tao sa Timor-Leste ang matatapakan ang karapatang pantao. Na lahat, universal po yan, lahat sa buong mundo. Bago ka bitbitin, dapat mayroon kang proper warrant of arrest at may probable cause sa pagpalabas ng warrant of arrest. Dito sa Pilipinas, wala nang warrant. Tinapon niyo si Duterte. 10 days later, March 11 yun. 10 days later, March 21, nagpalabas ng decision ang Court of Appeals ng Timor-Leste. They refused to surrender the body of Arnie Teves to the Philippines, citing the torture incidents that occurred. Kalahin mo, pumapasok mga pulis, magre-raid, walang warrant of arrest, mag-imbento na kunwari may tanim, may nakitang meron silang ang style ba na may impormasyon kasi kami nandiyan yan kaya pinasok namin. Dapat proper. It's now high time for us to be proper. Kasi pag hindi kayo proper, ang lahat ng kaso na criminal case mababasura. Wala, hindi po nalalayo ito sa ginagawa ng mga pulis natin since time immemorial, ha? Since the time of Cory Aquino until today. Yung mga pulis mahilig na po mananim ng ebidensya. At mahilig sila pumasok at arestuhin ang taong iniisip na kriminal. Ganun po naging ugali ng mga pulis natin dito. Hindi lang naman si Duterte ang presidente na kung saan nangyayari mga human rights violation. Sa tagal ko na po maging abogado sa panahon pa ni Noynoy, panahon pa ni Erap. Naipanalo ko po lahat ng kasong hawak ko na drugs cases. Lahat po na drugs cases na hawak ko na ipanalo ko po ay lahat po ay tinaniman ng ebidensya. Ganon katindi ang ating human rights records violation. Pero mo, sabi ng MJ Quirino, nagbanta pa nga si Remulla na magbabayad daw ang Timor-Leste. At harangan daw ng Pilipinas ang application ng Timor-Leste na magiging kasapi ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Anong klaseng hindi napaka-undiplomatic tinawag sa ngayon? Ito tingnan, ipakita ko sa inyo yung boses ng opisyal ng Timor-Leste. Tinawag siyang unethical. Ayan. Yan, Timor-Leste. Sabi ng Timor-Leste,
official speaks out, "We are not bound by another nation's expectations." O, yan siya. Ang pangalan niya ay si Dionisio Babo Suarez. Yan. Former foreign minister ng Timor-Leste at saka seasoned statesman, said that his country has no obligation to comply with another nation's expectations, particularly when such actions could undermine its sovereignty and the integrity of its judicial system. Suarez made this assertion in a recent opinion piece published by Tatole, a Timor-Leste media outlet, on March 28. His remarks come amid rising tensions with the Philippine government over the extradition of former Negros Oriental Congressman Arnolfo Arne Teves Jr. Suarez wrote that the Philippines' dissatisfaction with Timor-Leste's refusal to extradite Teves raises broader questions of sovereignty, judicial independence, and ASEAN values. Manila has expressed frustration over the decision, with Justice Secretary Jesus Crispin Remulla warning of potential diplomatic consequences, particularly regarding Timor-Leste's aspiration to join ASEAN. Suarez, who is also Timor-Leste's permanent representative to the United Nations, stressed that Timorese authorities acted independently by strictly adhering to their constitutional powers. Timor-Leste's judicial system is not obliged to act according to another nation's expectations, he said, citing the separation of powers that protects courts from political influence. His remarks directly countered the Philippine government's apparent expectation that political considerations should influence judicial rulings. Iba yung politics, iba yung justice. Bakit ka pa naging justice secretary diyan kung hindi mo lang ginagawa mo? Also, Suarez wrote that the potential linkage between Timor-Leste's ASEAN bid and the extradition case raises ethical and diplomatic concerns. Unethical ka, Boying. He stressed that ASEAN is founded on principles of non-interference and mutual respect, and attempts to pressure another nation's judicial system could set a troubling precedent for a regional cooperation. Teves, accused of orchestrating the assassination of Negros Oriental Governor Ruel Digamo, has been hiding in Timor-Leste. Despite the cancellation of his passport, Philippine officials insist that deportation should have been straightforward. However, the Timor-Leste Court of Appeals blocked the extradition, citing concerns that Teves could face torture or inhumane treatment if returned to the Philippines. Timorese authorities acted independently in addressing the asylum and extradition request. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principle regardless of external pressures. Timor-Leste's judicial system is not obliged to act according to another nation's expectations, significantly when such actions could compromise its integrity. Whether or not the Philippines intended to subtly link Timor-Leste's decision to its aspirations to join ASEAN, this alleged tactic raises ethical and diplomatic concerns. ASEAN membership is predicated on mutual respect, non-interference, and consensus values that underpin regional harmony. Using a judicial case as leverage against a nation's application to ASEAN contradicts these principles and risks diminishing the spirit of regional unity. Napakadisinte nila. Hindi takagay sa atin. O, basahin pa natin yung report sa Philippine Star tungkol dito sa pagtanggi, sa pag-request na ipadala sa Pilipinas si Teves. O, basahin natin ang ibig sabihin ng report ng Philippine Star. O, sabi ng dito sa Philippine Star, the Court of Appeals of Timor-Leste has rejected the Philippine government's request to extradite expelled lawmaker Arnolfo Teves Jr. after previously deciding in his favor twice.
In a translated copy of the supposed decision shared by lawyer Ferdinand Topacio, the Council of Teves, the Timor-Leste court cited the recantations of several witnesses who claimed the forced to join to sign affidavits. Yan nga pagpilit, pagpapirma ng affidavit. Yan ang mga brand ng Pilipino, yan ang mga police investigators. Pilitin mong pumirma ng affidavit ang tao. The affidavit prepared by police and military personnel meant to implicate Teves in the murders with which he was being charged. The Court of Appeals also noted the testimony of Teves' secretary, who claimed she was detained without a valid arrest warrant and interrogated under physical and psychological threats, including a gun pointed in her face. Kita mo, tingin sa Timor-Leste sa atin. Natin, barbaric tayo. The court said it was a situation that was brought to an end by the intervention of the Commission of Human Rights of the Philippines. For the foregoing reasons, the plenary of judges of the Court of Appeals unanimously decides to grant the appeal and consequently on the basis of Article 5, Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of the Democratic Republic of East Timor to refuse the request for the extradition of Arnolfo Alipit Teves Jr., revoking the contested decision. The ruling of the Court of Appeals read. The Philippine government sought the extradition of Teves for him to face multiple murder, frustrated murder, attempted murder charges in Manila for the March 4, 2023 assassination of then Negros Oriental Governor Ruel Digamo, along with several others. Aside from Digamo's murder, Teves and others have also been charged with the deaths of 3 individuals in Negros Oriental in 2019. Teves, who has been out of the country since 2023, has also been designated as a terrorist last year after he was expelled from the House of Representatives for disorderly conduct and continued absence despite an expired travel authority. In June last year, Timor-Leste previously granted the country's request for Teves extradition in June, but this was contested by the expelled lawmakers' camp on procedural grounds, specifically on the number of judges involved in the decision. With this, the Timor-Leste court ordered both parties to present evidence in the case again. The Timor-Leste court again decided in favor of the Philippine government's request in December last year, but Teves has yet to be returned to the Philippines. DOJ surprised, disappointed. While the DOJ is yet to receive an official copy of the ruling, it said it is surprised and deeply disappointed by the adverse ruling of the appeals court, saying it is peculiar for the Timor-Leste CA to reject the request now after having twice decided in favor of extradition. Sabi ni Boying Remulla, the decision is peculiar and legally improbable. Ba, talagang kinritisation ng usap, pinaliit niya. This sudden shift raises serious concerns, and we are currently seeking further clarification regarding the basis of this decision. We reiterate our firm request for cooperation in this matter. Yan, dinagdag niya. So the DOJ said the Philippine government will explore and exhaust all legal remedies available to bring back Teves to the Philippines. This case is not merely legal issue, sabi ni Boying. It is a matter of justice. The Philippine government remains steadfast in its commitment to ensuring accountability and upholding the principles of due process. We call on all concerned authorities to respect our legal processes. Sino magrespeto sa legal process natin? Na hindi tayo kumukuha ng tamang warrant of arrest, search warrant, wala tayo. Yan ang record ng mga pulis natin. In March 19, kapihan sa Manila Bay Forum, Justice Jesus Crispin Remulla said the Philippine government is still waiting for the process of Teves extradition to unravel, hinting that there was so much corruption. Oh, inakusahan mo pa na corrupt ang Timor-Leste criminal justice system. Sinabi ni Boying, we're waiting for the process. There was supposed to be just one more appeal. Then there's another appeal. Then there's another appeal. It's morphing legal system. Ba, minaliit mong legal system ng Timor-Leste. Remulla said it also cost Timor-Leste in their bid. Ba, tinakot pa
na hindi suportahan sa kanilang gusto na maging member ng ASEAN. I think that the pressure on them is immense also. They want to become members of the ASEAN, and that's going to cost them if they don't act accordingly. Wow! Sabi naman ito, Pasio, Timor-Leste's decision is a triumph of the rule of law, as well as an indictment of the kind of government the Philippines has, which he said ignores the Constitution and the laws of the Republic in the brazen desire to silence political dissent and destroy the legitimate political opposition. The recent events wherein the government has again run roughshod over the loss of the land in kidnapping of former President of the Republic without due process and in contravention of the legal system is a validation of the decision of the TL Court that those who are targeted for political assassination in the Philippines cannot get a fair shake under its now heavily corrupted executive branch. So we are confident that the proper time after the present kakistocracy has run its course, that our client's innocence shall be shown in an impartial and unbiased atmosphere of justice. Meanwhile, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo shared his exchange with Teves, who said he will not be extradited. Decision is out. I will not be extradited. Thank you. Thank you, Sir Teves. Thank you, sir. Sabi ni Teves kay Panelo. O, ngayon, nakita nyo na? Nakita nyo na kung gaano kasama tayo? Yan. Mahirap. Pinakita kasi natin na brusko tayo. Hindi tayo gumagalang sa sarili nating batas. So, ang tingin sa atin ng Timor-Leste ay torturer. Nananapak ng katuwiran, ng karapatan ng ibang tao. O, kasi, ngayon, ito na ngayon, no? Magbabasa lang ako sandali at mag-out na ako. Pastor Rabi, Pastor Rodi Rabi, thank you. Good evening, Doctor. DJ JM binayaran siguro ni Teves. Yun, huwag ka na magsabi binayaran kasi nagagalit ang Timor-Leste sa atin. Wala naman tayong ebidensya na binayaran. Kaya nagalit ng Timor-Leste kay kay Remulla sa pag-insinuate na millions of reasons daw. Kasanda din si hello to the one of the best lawyers, trialers in the Philippines. Ed Erstein, parang iba talaga magiging tono mo yata katoto. Hindi po iba. Naging lang ako sa katarungan. Siyempre, kakampihan ko itong katarungan. Klaro naman ang ginagawa ng Pilipinas. Kidnap dito, kidnap roon. Alam, magpaliwanag na lang later. Kagaya ng kakasuhan mo ng ay nako. Hindi lang po kasi kayo naging abogado kaya hindi nyo alam pinagsasabi nyo. Dapat po, bawal na po yun mag-aresto na walang warrant of arrest. Number 1 po yan. So, MJ Colonel, nagbabanta pa si Buyeng Remulla na kesyo bayaran daw yung mga hurado sa Timor-Leste. Baka daw hindi maaprubahan. Ay, nang blackmail pa eh. Arnold Lalas, ang pinakamagaling na vlogger, walang iba kundi si Dr. Toto Causin. Salamat po. Jolito Paluma, paano po kasi mga mukhang pera ang mga politiko natin dito, mukhang pera. Oh, na tingin tuloy namin kay General Nick Torre nang dahil sa promotion ay galaw ka ng galaw. Kung anong pinapagawa sa'yo, ginagawa mo kahit illegal. Kaya isa sa ginagawa mo yan, Nick Torre, nasira tuloy ang imahe ng Pilipinas. Kasi kung wala-wala yan, pinadala na dito si Teves sa Pilipinas. Si Roger Biaco, di ba sabi ni Torrete, pwede kadamputin kahit walang warrant? Ay, mali po yun, Torre. Ray Rex, anong narrative meron dito, Toto Causin, na fact-check ba yan na noong panahon na Cory? Opo, panahon ni Cory. Newsman na kasi ako noon. Alam ko na po yan, yung pangyayari sa panahon ng kita. Bilang editor sa People's Tonight, alam ko po yung mga kwento na maraming pulis na nagtatanim ng ebidensya. Panahon pa ni Cory yan. Actually, mas marami sa panahon ni Marcos. Yan lang hindi nyo alam. Akala nyo mga malinis ang pulis. Oh, total, patay na rin ito si Barbers. Tsaka si Maganto. Marami po akong narinig ng mga sinalvage nila diyan sa Manila Police Department.
Western Police District pa ang tawag doon, the Manila's Finest. Yan, hindi ko lang banggitin kung ano-ano mga, mayroon pa nga dyan na sinalvage, dinala sa Smoky Mountain noon, tapos biglang umalis sa mga pulis, iniwan nila yung pinatay nila doon, sus binalikan nilang pinatay nila. Bakit? Kasi yung posas na may serial number kung kanino nakasign, naiwan, hindi nakuha sa kamay ng pinatay nila. Matindi po. Kung nagtataka kayo ngayon, kahit sa panahon ni Bongbong Marcos, marami mga pulis ang gumagawa niyan. Kita mo sa 6.7 billion drugs sa 990 with WPD lending business na natagpuan na may 990 kilos na kwan. Shabu. Yan ang naging ang produkto kasi naging kultura na sa pulis natin simula pa nung araw. Panahon pa yun ni PBR. Yung mga kota-kota. Doon nagsimula. Pero na-corrupt yan sila lahat sa panahon ni Marcos. Mas maganda pa mga pulis doon, ang kultura ng pulis sa panahon ni Macapagal. Pagpasok ng panahon ni Marcos, na-corrupt na. Hanggang ngayon. Tanungin mo lahat ng pulis. Tanungin mo, paano sila magpapapromote? Mag-sip-sip dito, sip-sip doon. Kung ano inutos, kahit illegal, sundin nila. Ganun po yun. So, Kit Samonte, Dr. Toto, hindi ka na nagka-campaign. Paano ko magka-campaign? Tinanggal na ko ng Comelec sa pangalan ko sa tatakbo pa ka senador. Anyway, tatakbo na lang ako, presidente sa 2028. Kalabanin ko si Sara, tsaka si Rapi Tulfo. Tsaka sino pa? Si Romualdez. Joey Airoso. My goodness, anong pinagagawa ng Interpol doon sa pag-aresto kay Tevez? Inaresto po ng Interpol si Tevez, Joey Airoso. Baka hindi mo lang nabasa sa balita. Inaresto po. Kaya lang, ang batas ng Timor-Leste, hindi sila nagto-turnover. Arestuhin nila, i-turnover na sa korte nila. At ang korte nila magdesisyon kung ipadala ang inaresto ng Interpol o hindi. Ganun po sila. Tapos, Renato de Guzman, magpasipsip kasi kay PBBM, kaya hindi na nakaisip ng gusto kahit abogado sila. Mabuhay ka po. O, Dato Puti, sambunutan mo. Armando David, there must be a perpetrators of the crime. Ronel Santiago, killer naman killer. Sa ating record, may killer. Ang problema po, kalakaran na talaga sa atin dito. Kung meron kang kakasuhan na tao, gumagawa ka rin ng illegal para mahuli mo yung tao. Kaya, usually po, marami pong nangyari na ang mga taong kriminal ay naabsuelto because of the police brutality. Jorem, sila lang ang masama, Dr. To. Sila lang po, hindi tayo. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Achilles Caustas, sinong pinatay ni Tevez? Ronel, ang inaakusan po, si Tevez na pumatay kay Ruel Digamo at mga tao ni Ruel Digamo. Pero that has yet to be proved, no? Although naman, ang nakita ko lahat ng circumstansya, I do believe, na guilty dyan si Tevez. Tapos, Ronald Santiago, basta ako naniwala ako sa batas ng Diyos, 90% at 10% na sa batas ng tao. Thirdly, good evening, Dr. Toto. Senador, ano comment mo sa interview ni Maris sa ICC spokesperson? Wala yun. Na-standard na sagot lang yun ng ICC spokesperson. Ano yan? Kumbaga, pinaikot-ikot po. Wala namang ibig sabihin po yun. Natural spokesperson yun lang yun. Hindi naman niya alam tumatakbo sa loob ng ICC. At saka, ang ICC spokesperson po ay hindi abogado. Kaya, hindi niya alam kung ano tumatakbo kasi nandoon pa rin ako sa posisyon ko na nung nagsimula ang investigasyon laban kay Duterte, laban sa Pilipinas at laban sa ibang tao na tinitingnan nila na kakotsaba ni Duterte, ay wala na pong hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Kaya wala nang jurisdiction talaga sa totoo lang. Yan ang aking positioning dyan. At sigurado ko mananaig yan. Pagka mag-file na ng motion to dismiss yung grupo ni Duterte sa ICC, i-deny halimbawa ng ICC pretrial chamber. I-deny. So ano ngayon mangyari? Akit ngayon sila sa appeals chamber. At sa appeals chamber,
Tandaan ninyo, no, nag-apila, inulit-ulitin nila yung ginawa ni Minardo Guevara noon. Nagsampa siya sa appeals chamber na ini-insist niya na wala ng authority ang ICC sa Pilipinas nung sinampa nyo yung kaso laban kay Duterte. Kaya walang jurisdiction. Hindi nyo pwede ikakahon si Duterte. Yan ang argumento ng Solicitor General natin. Bakit kailan ba sinampa ang paghingi ng investigasyon? Noong May 2021. At inaprubahan naman ng pre-trial chamber noong September 2021. Pero kailan pa ba hindi naging member ang Pilipinas? March 17, 2019 ay hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Ngayon, may argumento, di ba sa Article 127 may obligasyon pag Pilipinas, may tinatag na residual obligations? To be correct, mga kapwa ko na mga may alam sa batas dito, sa prinsipyo ng batas, ang sinabi po sa Article 127 ay ang residual ay obligasyon lamang. Wala pong tinatawag na residual jurisdiction. Ang residual obligations na nakalagay sa Article 127 ay kung may investigation na nasimulan. Sa kaso ni Duterte, wala pang investigation simulan, hindi na tayo member ng ICC. Kaya mababasura lang yung kasong yan. Mind you, kaya dapat ipapile ang kaso dito sa Pilipinas ay yung violation of crime against humanity na napapaloob sa sarili nating batas sa RA 9851. Okay? So, Roger Biaco, sir, mahirap intindihin ang tao pag may damage na ang utak. Saka singhot, ayun, singhot ng katol. So, Liam Aidan Kulata, I salute you, sir. Ronald Santiago, mas natatakot ako sa batas ng Diyos kaysa batas ng tao. Liam Aidan Kulato, po ang totoo pong sinabi ni Sir. Jurem, kaya nga doktor si Duterte lang nakikita nila dami ng pinatay si Marcos Sr. 100,000 megit pinatay ni Marcos Sr. O, bakit walang crime against humanity kay Marcos Sr.? Duterte, maayong gabi, Sir Attorney Duterte. Dio tsaka 30. Bakit ganito ang justice sa Pilipinas? Cassandra Daisy, matuto tayo kay attorney sa batas para alam natin ang gagawin. Kaya nga kung may namatay kayong kamag-anak, huwag kayong mapusok na labagin mo na karapatan ng akusado na tinuturo mo na pumatay sa pamangkin mo. Dahil pumatay naman niya, patayin mo. Di nakukulong ka rin. Dapat hayaan nyo yung pulis at ang pulis naman, hayaan nyo, arestuhin nyo na maayos. At sa pag-aresto niya, may video, may body camera pa yan. Inuutos sa Supreme Court yan. At basahan nyo, sabihan nyo siya ng, you have the right to remain silent, you have the right to a counsel, and if you cannot afford, the government will provide you with one. Tapos si Torre nag-pronounce, nagsalita kay Duterte, you have the right to remain silent, you have the right to a counsel, and if the government, and if you cannot afford, the government will provide you one. Anong ginawa ni Torre? Inaresto, pinusasan mga abogado nito ni Duterte. Ay nako, sana hindi mo guilty na yung tao, gaganon gagawin nyo, may lisensya na kayo sa pagkaganon. Kaya sa ganun gusto ko i-correct lahat. Babaguhin natin ang sistema ng ating pangkorte at magdesisyon na yung mga tao na kayo pipiliin, i-raffle. Yan ang pangarap ko na itatayo kung ako ay maging presidente sa 2028. Isa lang ang agenda ko, yan lang. Tapos John Ray Gargarita, salamat po John Ray, takbo tayo, sabay-sabay tayo. So, I'm Bernadette, attorney, pwede pa-explain po yung mga victim din ng mga red notice at si Torres din po ba involved? Okay. Yung red notice po, walang ibang ibig sabihin yon na inaanunsyo lamang na itong si Mr. Talpulano, Mr. Juan de la Cruz ay may warrant of arrest na pinalabas dito sa bayan o sa bansa ng ganito. O hindi kayo sa ICC. Hanggang doon lang yun. So, sa Amerika, ang ginagawa ng Amerika, pag may red notice, hindi nila inaaresto ang tao. That's the beauty of America. Anong ginagawa ng Amerika? Sinasabihan lang na Polcom, if you have evidence in your, then if you can file a case in the United States soil, then do it. We will help you. But then,
kung kami ang titingin yan, sabi ng Amerikano, kung kami ang titingin yan, ang red notice is only a warning. Babantayan namin siya. Hanggang doon lang, hindi namin arestuhin. Yan ang sinasabi ng Amerika patungkol sa NAPOLCOM. Sa NAPOLCOM, Interpol. Sa atin, ang Interpol, dinadahilan nyo lang yan, dinidyos nyo. Gusto na lang itapon yung mama doon matanda sa ICC kasi iniisip nyo, kapag makuha na ng ICC si Duterte, tapos na ang boxing sa eleksyon. Talo na lahat ng mga Duterte boys at panalo lahat ng alyansa ng mga dating Duterte. Alyansa ng mga Lacoste. Yan ang alyansa ng mga Lacoste. Alyansa ng mga, anong tawag natin yan? Kung si Kaper Silapit magsabi, alyansa ng mga buhaya. Tapos kung alyansa ng mga buhaya naman sila, ano naman ang alyansa ng mga kandidato ni Duterte sa pagkasenador? Alyansa ng mga alligator. Yan. Kaya bumuto kayo bagong kandidato na. Ha? Para naman magkaroon ng pag-asa magbago Pilipinas. Tapos Achilles Costas. Okay naman yan si TV Sir Toto. Taga-Bayawan din ako. Taga-Bayawan ka pala. Maayong gabi sa taga-Bayawan, ha? Taga-Negros Oriental. Maayong gabi diyan kay Mayor Diaz diyan sa Siaton. Kay Mayor Janice Digamo diyan sa ano bang bayan siya? Mamaya maalala ko. Rolando Sales watching from Milan, Italy, and Sara Iloilo. Wow, baka kamag-anak tayo, taga-Ahoy pong tatay ko. Katabilan ng Sara. Duterte, mauning ingon, politika, puro tikal. Yan. Duterte, bakit Sir Attorney, di ba dapat lahat ng attorney ay alam ang batas? Ito po nakakalungkot. Ang Pilipinong abogado po ay ganito. Alam ang batas. Ang problema, maraming hindi nakakaalam din. At marami sa mga Pilipino na abogado, ang karamihan po ay sip-sip. Sip-sip sa boss. At karamihan po, inaamin ko naman yan, karamihan pong abogado, mas piliin tinatanggap ang kaso ng mga guilty. Kasi mahal magbayad. Totoo yan. Kahit titagi pa na mga sinong abogado rito. Tapos, ano naman ang diskarte? Kapag ikaw may kliyente na maraming pera, pero alam mo na guilty. Di ang diskarte mo lang, patunayan nyo lang, wala nang problema. Object lang ako ng object kapag hindi ka tanggap-tanggap ang ebidensya na ipipresenta nyo. Ganoon yan. Kaya yung ikaw naman na magpipresenta ng mga biktima, kailangan siguraduhin mo na tama ang proseso mo. Kailangan siguraduhin mo na walang police brutality na nangyari nung inaresto ang akusado. Kasi kung may illegality sa warrant of arrest, sa pag-aresto, ay pwedeng i-invoke yan ng akusado sa Pilipinas, Your Honor, dismiss the case on the ground that the court has no jurisdiction over the person of the accused. Why? Tanungin ng judge. Why? Bakit mo nasabi walang jurisdiction? Kasi, Your Honor, he was illegally arrested and any act that is illegal does not give any right or authority to the court to subject the person to judgment. Hindi ka pwede mag-judge sa isang tao na inaresto mo na illegal. Ganun po yan. Kaya, pasensya kayo kung ako na naging abogado, wala pa akong talo sa criminal case. Armando David, paano yung pare ng San Beda? Teacher na daw. Teacher na law na nagsabing legal ang warrant. Ay wala yun, huwag yung paniwalaan yan. Ang problema kasi sa mga expert dito, yan po ang tipo ng abogado sa Pilipinas. Akalain mo, nag-dean ka lang, akala mo, sikat ka na. No, don't do that. I am citing particularly si Dean Mel Santa Maria, dating dean ng FEU, si Dean Ralph Sarmiento, dean siya sa ngayon ng University of St. Lasal sa Bacolod. Sino pa? Si former Justice Antonio Carpio, si ICC accredited lawyer, si Joel Botoyan, pati si Attorney Christy Conte, assistant to counsel sa ICC. Bakit ko nasasabi na sila ay aking kinu-call out? I am reprimanding you
do not ever say to the public na tama ang sinasabi nyo. Kasi wala naman kayo sinasite na example. Wala kayong sinasite na ebidensya. Halimbawa, sinabi ninyo ay yung Mali Cactus Benedictinus ay magbibigay ng kapangyarihan sa ICC na hindi natitingnan ng ICC kung paano inaresto si Zubiri at si Duterte. At tuloy-tuloy na yan. Anong problema pinakita nyo? Wala. Nagkwento lang kayo. Pero kung pag binasa mo, hindi pa po customary law. Tanging customary law lamang sa international law ang pwede mong gamitin na basehan para sundin mo yung binabanggit ng customary law. Ano ang halimbawa ng customary law? Ibig sabihin yun, mga batas na hindi lamang sa isang bansa ginagamit, kundi sa lahat ng bansa sa buong mundo. Kagaya ng piracy, customary law na yun na kahit saang bansa ka, lahat ng namimirata sa dagat ay pinaparusahan kahit saan man siya matagpo ang bansa. Yan ang customary law, custom ng lahat ng bansa. At lahat naman ng customary law, kagaya nito, genocide, pagpatay sa mga lahi, ay customary law na rin yan at pinaparusahan yan sa lahat ng lugar ng bansa. So, ngayon, ang tanong, ang bad capture o Mali Cactus, good detention, or Benedictinus, ang tanong, customary law ba yan? Hindi po. I beg your pardon. Yung France na bansa, hindi sumusunod dyan. Dinidismiss ng France ang kaso kapag illegal ang pag-aresto. Ano pa? Yung sa England, binago na rin nila. Sa Germany, binago na rin nila. Sa New Zealand, binago na rin nila. Dati, wala silang pakialam kung paano inaresto, basta sa kanila, importante na hawakan na nila ang taong sinacharge ng kaso. Sa Pilipinas po, naipanalo ko po ang dalawang BIFF. Dalawang member ng BIFF, Bangsa Moro Islamic Free Fighters. Ano ang katwiran kong ginamit? Illegal ang pagka-aresto, so walang jurisdiction na walang authority ang korte na lilitisin at hatulan yung dalawang bata na kasapi ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Nanalo ako. Pinalabas ng korte yung dalawang bata. Katwiran, walang jurisdiction, walang authority over the person of the accused ang korte dahil illegal ang pagka-aresto. Ganun lamang po explanation yan. Dapat yung tandaan, 3 uri po ang jurisdiction or authority. Authority ng bawat korte sa mga kada kaso. Authority sa paghatol at paglilitis at paghatol sa isang tao ay over the person yan. Jurisdiction over the person. Ang authority sa paglilitis o paghatol sa kaso na yan, ang subject matter naman. Ano bang kaso yan? Kung rape, nasa RTC natin yan. Regional Trial Court, yan ang subject matter, rape. Kung subject matter mo libel, sa Regional Trial Court yan. Kung subject matter mo ay, halimbawa, BP22, bouncing checks, sa Metropolitan Trial Court o sa Municipal Trial Court yan. Yan pong ibig sabihin ng subject matter. Ang pangatlo na jurisdiction or authority ay authority over the complainant or the plaintiff. Ganun pong ibig sabihin yan. At kung hindi mo makompleto ang 3 authority or sovereignty, jurisdiction, ay null and void ang kaso. Hindi mo pwedeng desisyonan. Ganun lamang po. At least natuto kayo sa akin sa mas mapino na pagtingin sa batas. Hindi po lahat ang na nakikita nyo ay iyon na yun. Sabi nga ni Joan of Arc, it is not what meets the eye. Okay? So at least natutunan nyo ang jurisdiction. So kung illegal ang pag-aresto kay Digong, antayin ko ang desisyon ng Supreme Court natin. Kung magdesisyon ito na illegal at hindi nasunod yung ating bansa, kasi sa ating bansa, nakalagay po sa Section 2 ng ating Constitution na sa pinakamataas na batas
na walang sinuman ang maaresto kung hindi lamang na mayroong warrant of arrest na pinalabas ang ating judge na personal niyang dinetermina na mayroong probable cause para arestuhin. Pagkatapos niyang busisiin ang nagreklamo at ang mga testigo na nagreklamo para malaman kung ano ang lugar na halugugin at ang mga bagay at tao na kukunin o arestuhin. Sa English, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Yan. Kaya kung ilabagin mo yan, magiging fruits of the poisonous tree lahat ng ebidensya na nakuha mo sa illegal na pagka-aresto. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay? Ganun lamang po. Tapos maliban dyan, kay Digong, hindi siya pwede, walang authority ang ICC sa kaso mismo sa pangyayari at mismo sa kay Digong. Bakit walang authority? Ulitin ko na lang. Kasi nung panahon na sinampa ang investigation, na sinimula ng investigation, ay panahon na hindi na member ang Pilipinas ng ICC. So, kailan ba tayo tumigil sa pagiging member ng ICC? Ulitin ko lang, sinabi ko na kanina, noong March 17, 2019 ay hindi na tayo member. So, ibig sabihin, kailan ba sinampa ang pagpalabas o kailan ba nagpapalabas ang International Criminal Court ng authority to investigate? Ano na? September 2021 at hiningi ito ng prosecutor ng ICC noong May 2021. Hindi na tayo member. 2 years na tayo hindi member. O ngayon, ipapakita ko sa inyo ang Article 127 ng International Criminal Court, ng Rome Statute. Tingnan niyo, sabi may residual obligations lang. Pero hindi po siya residual jurisdiction. Ito po, Article 127. 127, withdrawal. A state party, sinabi a state party, Pilipinas, may by written notification withdraw from the statute. Pwede ito mag-withdraw. At ginawa na, nag-withdraw nga. Nagpalabas ng padala ng notice si Digong Duterte doon sa Secretary General ng United Nations. At ang withdrawal ay mag-take effect 1 year after the receipt of the notice. Pagkatapos, ang state ay hindi siya pwede makawala sa obligasyon ng dahil labang nag-withdraw. At ang obligasyon na ito, provided ito ay nangyari ang obligasyon sa panahon na kasapi pang Pilipinas sa Rome Statute. Kasama ditong financial obligations, mga membership fee. At pangalawa, yung withdrawal ng Pilipinas will not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate. So, may obligasyon ang Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC at magkaroon ng jurisdiction ng ICC kung may criminal investigation na. Iyan, criminal investigation. The problem is, ang criminal investigation ay pinalabas sa panahon na hindi na tayo member. Ganun kasimple, ganun kalupit. So, okay, at least naintindihan nyo ang puntos ko bilang puntos ng isang abogado. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa lahat. Sino pa? Si Armando David, paano yung pare? Babangit ko na pala yan. Girly Dutiles, di ako maniwala si Tevez mastermind. Tinaon lang nila sa Amerika si Tevez at gawin pagpatay kay Digamo. Kung hindi si Tevez, sino pumatay? Pasensya ka na, niwala din ako si Tevez din talaga may utak niyan eh. Si Rogelio Tapado naman, totoo, may palugit ba ang sampa ng kaso sa ICC? Wala po, kundi hanggang araw lang na member ang Philippines sa ICC. At naging member siya dapat bago
Dapat mga March 16, 2019 ang pinakahuling araw na pinalabas ng ICC ang investigation. Kung naipalabas, pinakahuling araw ay March 16, hanggang ngayon wala tayong magagawa. Talagang doon sa ICC yan mabubulok si Mr. Duterte. Tapos Jolie Lopez, sana naman laban para mabaril tapos. Ruth Martorillas, Ball Street PDP laban para makabawi. Amando David. Kung hindi ako magkamali, may pari ng, sino ba yung pari sinasabi mo? Hindi ko siya kilala eh. Jigiriarte, akala ni Digong malusutan niya ang ICC kapag umalis ang Pinas. Hindi. Malusutan na nga yun. Tinaterminahan ko ng Jigiriarte. Yan ang opinion ko. Opinion ko lang yan. Huwag niyo sabihin na tama ako, pero may posibilidad pa rin na mali ako. Pero sa tingin ko sa batas ay halos imposible na magkakamali ako. So, Jurim, Dr. Toto Antore dapat itapon sa Pacific Ocean para kainin ng pating. Huwag naman, kawawa naman si Nick Torre. JD Adaben, salamat po sa iyong padala. Bahala na po kayo sa aking konting bigay. Salamat po. I'm Bernadette, pero nandito po sila, sa Pinas, gusto po sila ipadala sa UAE at ginawan po sila ng case dito. Noemi, notice nga sabi, Jen Ronnie Gargarito, Attorney Toto Kausing for President 2028. Sana mananalo tayo, Presidente. At magbunyi ang Pilipinas kung si Toto Kausing ng Presidente. Armando David, kung hindi ako nagkamali, may pari ng San Beda na guro ng law at nagsasabing legal. Ay, pasensya na, I am challenging them to a debate. Ako lang mag-isa, lahat na sila magsama-sama. Ang tirador ng 2028. I am Bernadette, naghahanap po sila ng pwede tumulong sa kaso nila. Baka po pwede nyo sila, guys, sino po yun na Bernadette ang sinasabi nyo? Sabihin nyo para matulungan ng mga grupo kong abogado. JURM, mas may dignidad at prinsipyo yung PDP. Ronel Santiago, so para ano pa ang batas kung ganyan pala mga abogado? At Chilis Costas, taga Pampanga si Janice Tigamo, Sir Toto. At taga Pampanga ba si Janice? Hindi, pero alam ko Pamplona ang bayan niya, mayor siya sa Pamplona. Siguro naman may dugong Kapampangan, malamang. Tapos Kapampangan Cebuano na siya. Kaya pang pwede ko sa kanya matawag, kung Ilocano, Bisacol, no? Bisaya na Ilocano. Kung Bicol, Bisacol din. Parang ganoon eh. Tapos kung Kapampangan, Bisan, Bicabalen, Bicab na lang, Biskab, Bisaya na Kabalen. Taga Pamplona si Janice Toto o taga Pamplona, hindi Pampanga. Ay, salamat Pamplona nga, tama. Duterte, salamat sir, dami namin natutunan sa iyo. Tatakbo daw Presidente si Vico Soto. Sir, ano masabi mo? Well, welcome to the club. I'm glad that I would be fighting against the best of the field. 'Di ba? Maganda 'yan. Kung mananalo ka, magaling kasi tinalo mo, magagaling. Pag natalo ka, magaling ka pa rin kasi you are included in among the best, 'di ba? So good job, attorney, for being neutral. We people need to be educated. Taga Iloilo din po kami sa mother side. Ganun ba? Ako taga Ahoy, na tatay ko. Taga Barutak, Ahoy. Ang nanay ko naman, taga Kalinog, Haniway. Lambunaw. Cassandra Daisy, nagkataon na pumapanig batas kay Duterte. So, maling pag-aresto. Tama, mali talaga ang pag-aresto. Jigiriarte, kasalanan na sa taong bayan, bakit nagkalit-silitsi ang pamumuhay nating mamamayan. Kaya nga dapat, ang ginagawa na imbis makatulong itong mga pulis, inayos na nila pag-aresto, hindi yung para tuloy-tuloy ang trial. Naku, ilang kaso na ba dito nasasayang sa Pilipinas dahil sa mali na pag-aresto? At Miniature, marhay na banggi sa mga kababayan kong Bicolano. Duterte, mahulog sila, sir, sa patibong ni Tatay Digong. Sir, alam ni Tatay Digong, sir, na panalo siya sa kaso. So, Rolando Rosales, saludo ako sa imo, Toto. Ano mo si Tatay Apin? Ay, si Uncle Apin. First cousin po ng tatay ko si Uncle Apin. Sila na mga taga Ahoy. May bahay pero namatay na si Uncle Apin eh.
andun ako nang nilibing siya sa Haro. Toto, Abantaw, ay, Migo, more power to kayo. Toto, kumusta ka na? Sibir, dira ako mabuto sa Marbil. Big cut, malalaman natin sa September kung tama ka nga. Ay, malalaman natin kung sa September. Let us wait for it. Tapos, John Ray Gargarita, bawal sa batas. Big cut, walang pakialam ang ICC sa decision ng Supreme Court natin. Hindi, pero malaking bagay po na kilalanin, gagalang ng ICC ang decision ng Supreme Court natin. Pag sinabi ng Supreme Court natin, mali ang pagka-aresto kay Digong, nako, kilalanin po yan ng ICC. Maniwala kayo sa akin. Itama sinabi ni John Ray Gargarita, yan ang may mangyari dyan lahat, fruit of the poisonous tree. Rogelio Tapado, mga abogado ang mga papagulo, iba't ibang paliwanag. Ayun nga, sila nga nagpapagulo, nag-claim sila na magaling sila. Ang hirap naman, doctor of law daw sila o ano. Well, ako doctor of jurisprudence. But I mean what I say and I know what I am saying. J.D. Adabin, God be with you, Sir Kausing. Lerms busy, kahit ilan po ba ang kaso ay hindi matatawag na jeopardy? 2 beses lang po, 1 beses pag kinasuhan ka, hindi ka na pwede kasuhan uli sa ganung pangyayari rin po. Yan ang tawag na double jeopardy. At si Les Costas, Pamplona, oy, wala na tarong ni Mugbasa. Tama. Ayan, Bernadette, sige po, kunin ko na mga names nila, then inform ko po kayo. I-email mo na lang ako, I'm Bernadette sa totokausing@yahoo.com. Hindi kaya sa berteni.kausing@gmail.com. Doris Cruz, apurado silang i-turn over. Yun nga. Apurado, pagiging apurado, nawala to rin. Sa Kanuan Istansya, o sige, tutulong ako kasi taga-riyan ng aking mga kapatid ng tatay ko eh. Sa Balasan pala siya, Balasan Istansya. Sa Noel, Francia, bakit pinayagan ng ICC na mag-release ng warrant of arrest kung wala silang jurisdiction? Ang sagot po dyan, Noel, kasi po ang nagdesisyon na nagbigay ng warrant ay yung ICC pre-trial chamber. So yung decision ng pre-trial chamber ay mababago pa yan. Pwedeng i-challenge yan sa ICC pre-trial chamber din at magbago ang isip nila. Nakita nila, ay mali pala kami. So kung hindi man magkamali, babalik po yan sa appeals chamber. Kagaya po ng ginawa ni Solicitor General Minardo Guevara. Sa 5 judge, 2 po ang kumontra, 3 ang pumabor. Kaya posible na pagbalik ulit, gagamitin naman ni Duterte yan, mananalo na si Duterte. Lack of authority, or lack of jurisdiction. Hanggang dyan lang, magandang gabi po. At Pailang Fernandizo, dito ako may malaking respeto kay Idol Dr. Toto Kausing, walang sinasanto. Kahit sino kung mayroon, pag magkamali ay binabanatan. Kahit tirador kasi tayo eh. Like your style, Idol, but be cautious. Salamat po. Salamat po. Mag-ingat po tayo.